may nais kang baguhin sa buhay mo, ang pinakauna mong babaguhin ay ang mindset mo. Katulad na lamang po sa title ng ating video lessons for today. Alam ko, may ilan sa inyo, ano na namang kalukuhan to pinagsasabi ng babaeng ito? 500 pesos, maging milyon? Haler! Kaya nga, baguhin mo ang iyong pag-iisip, baguhin mo ang iyong mindset kasi kung binago mo yan, maiintindihan mo. Isang araw, naglalakad kami, nag-e-exercise around the village, talaga namang meron akong narinig, may isang tao, nag-uusap sila, sana mayaman na ako para hindi na ako magtatrabaho. Merong trabaho, pero hindi lang ginamit ang kinikita. Merong pera, pero hindi lang alam kung paano tamang paghawak nito. Kawawa. Pag ikaw, ganito din ang naiisip mo, ganito din ang ninanais mo. Kung kumbaga, yan din yung wini-wish mo, sana mayaman na ako para hindi na ako magtrabaho. Wala naman pong mayaman na tao sa buong mundo na ito na yumaman lang, bigla, pinanganak. Diba? Kahit na yung mga nagmana nung yaman, pero ang pinakasimula talaga niyan, merong nagtrabaho para magkaroon sila ng kasaganaan. Kung meron kang pagkakataon, magtanong ka noong mga mayayamang tao. Ang mga stories na mga rags to riches, hindi po yan biro. Lahat naman talaga ay nag-uumpisa sa pagtatrabaho. Walang yumayaman na hindi galing sa pagtatrabaho. Hindi sila yumaman bigla. Ano yan? Kabuti na biglang sumulpot ang yaman mo? Hindi po ganon. Yun nga lang, yung mga naging successful lang din talaga, kumbaga, minaximize nila kung ano yung kinikita nila. Meron silang alam at meron silang disiplina. Kaya nga, dito sa ating video, paano nga ba magiging almost 3 million kapag ang isang tao ay mag-iipon ng at least 500 pesos? Kung ikaw ay may trabaho ngayon, meron kang pera na maaari mong palaguin. Ngayon, para ikaw ay makapag-umpisa na makapag-ipon ng tama, tandaan at gawin mo itong tinatawag nating 10-20-70 rule. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kumita mula sa iyong trabaho, ang gagawin mo kaagad ay mag-ipon ng at least 20%. Ngayon, kung ikaw nga ay nahihirapan, maaaring makapag-umpisa ka lamang, hindi 20% or 1% man lang, 2%. Ang mahalaga, meron ka kaagad na inipon mula sa iyong sahod. Dahil pinaghirapan mo yan, kailangan na ikaw na nagtatrabaho para kumita, kailangan yung kinikita mo ay pagtrabahuin mo by doing this concept na pay God and yourself first. Ngayon, maraming mga tao kasi, kapag kumikita, kapag sumahod, anong unang ginagawa? Shopping, gastos. Walang mapapala dyan. Dahil walang katapusan ang gastos. Ang iyong katawan, may katapusan po yan. May katapusan ng energy mo to work. Kung hindi mo ginagamit ang 10-20-70 rule para ma-manage mo ng tama ang iyong perang kinikita, walang mangyayari sa'yo. Kung ikaw ay naghahangad na magkaroon ng pera, magsimula lang po tayo sa maliit na halaga. Halimbawa, 500 pesos. If you will start to save and invest 500 pesos per month, for the next 35 years, that will be 2.9 million. Again, every single month, maglalagay ka sa iyong savings or sa iyong investment ng 500 pesos, ang magiging value po niyan ay 2.9 million. At kung gagawin mo yung 1,000 piso kada buwan for the next 35 years, that will be 5.8 million. Ang tanong, saan ba yan pwedeng ilagay? Sa isang mutual fund investment. Kasi, ang isang mutual fund investment, yung 500 pesos mo ay maaring lumago dahil bumibili ka kasi ng shares pag ikaw ay nag-invest sa mutual fund. Ibig sabihin, kikita yung 500 pesos mo dahil nga meron kang pagmamay-aring shares doon sa mga kumpanya na kapaloob sa portfolio ng isang mutual fund investment. At tandaan mo, ang value nag-a-appreciate po yan over time.
And the longer you will invest in a mutual fund, the better. Kaya nga, ang sinabi ko, if that 500 pesos ay i-invest mo every month for the next 35 years, ay magiging 2.9 million. Bakit? Dahil mahaba yung panahon para mag-grow ang pera mo. Tandaan mo, sa pag-iipon, sa pag-i-invest, especially, time ang iyong kaibigan. Kaya nga kung mahaba ang panahon na ikaw ay mag-iipon at mag-i-invest, then that will be a better ally for you. And of course, sa mutual fund investment, peso cost averaging ang method na ginagamit para ma-compute ang earnings natin dyan. At syempre, hindi naman kaagad guaranteed yung earnings. Kaya nga, kailangan mong matandaan, kapag nag-invest ka, you need to take note that our money needs time to grow and that mutual fund investment is one of the financial instruments na maaaring paglagyan ng pera ng isang tao para lumago ito. So again, projected of 12% to 18% ang maaari mong kitain. Kaya yung binanggit ko kanina sa inyo na 2.9 million na projected value ng 500 pesos mo ay maaaring mas mataas pa doon or medyo mas mababa. Again, dahil ginagamitan mo po yan ng compounding interest. Now, katulad po dito sa IMG, once na nag-register ka sa IMG, magkakaroon ka ng portal na katulad nito and meron kang automatic na account sa isang mutual fund, Soldivo Funds. Nakatulad po niyan. Ngayon, ang kagandahan dito sa Soldivo Funds sa IMG, 500 pesos ang pinaka-minimum na maaari mong ipandagdag. Kaya nga, kung ikaw ay meron talagang disiplina, all you need to do, syempre, mag-a-add subscription ka lang, 500 pesos every single month, aba, magiging mayaman ka din. Basta, tandaan mo, ito po ay pang matagalan, pang long term. Now, ano bang ibig sabihin ng mutual fund? Ibig sabihin, nakikibili tayo ng shares doon sa mga malalaking companies na ito. And hindi po tayo yung nag-iisip kung anong kumpanya ang bibilhin dahil pag sinasabing mutual fund, meron na po yung fund manager na siyang magsiselect kung anong kumpanyang ilalagay doon sa portfolio na ginagawa niya. Kaya nga, yung kikitain ng mga kumpanyang ito ay meron ka ring kita. Bakit? Dahil when you invest in a mutual fund, you are a shareholder, ka-partner, ibig sabihin, meron ka ring returns na matatanggap. That's why meron tayong binigay na 12 to 18% na projected interest rate. Ngayon, kung wala ka pa ring 500 pesos na pang-invest, aba, isipin mo, saan mo ba dinadala una ang pera mo? Maaari mo sigurong bawasan yung mga pinagkagagastusan mo. Halimbawa, ikaw ay naninigarilyo, ikaw ay palaging umiinom ng soft drinks, ikaw ay merong madaming pinagkagastusan na hindi mo naman talaga kailangan. Maaari mong bawasan or tigilan na yan. Or maaari mong tigilan na rin or bawas-bawasan na rin yung panunood sa Netflix. Bakit? Kasi yung oras mo sa kakanood ng mga wala namang kakwenta-kwentang mga palabas, maaari mo yung gamitin para magkaroon ka ng extra na kita. Ngayon, kung meron kang extra na kita na 500 pesos at ilalagay mo nga sa savings or investment at gagawin mo yan for the next 35 years, then meron kang milyon. Meron kang milyon, yun nga lang hindi mo nakikita ngayon. Bakit? Dahil hindi mo ginagamit kung ano ang meron ka. Ang sahod mo, ang oras mo. Mahalaga na kapag ikaw nais mong umasenso, magsimula ka muna sa umpisa, umpisa ka sa maliit na halaga. Hindi wish ang pagyaman, pinagtatrabahuan yan. Lalo na kung ang kinikita mo din ay iyong pinapahalagahan. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din, kung halimbawa namang masinop sila sa pera, yung 500 pesos nila, malayo din ang mararating niyan.